#1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Itinanghal sa ika-8 Gawad La Salinareta bilang Most Outstanding Digital Radio Station. And your winner is Super Radio DZBB 594. Maraming salamat mga kapuso dahil ang Super Radio DZBB ay #1 sa inyong puso. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang ihatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangit. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nomilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangil ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga kapuso! Sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. DZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. Oras mga kapuso, alas 9:03 ng umaga. Ratsada ng mga balita. May init na balitang kinalap ng buong pwersa ng mga Super Radio reporter sa 4 na sulok ng bansa. Ratsada ng mga balita. 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 Ngayon po'y araw ng Sabado, ika-11 sa buwan ng Abril taon 2026. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ratsadahin na natin ang pinakamalalaki at pinakabagong mga balita sa programang Ratsada ng mga balita. Ako po inyong kapuso, Paulo Villena. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Meron po tayong nagmamadaling Super Radio DZBB Last Report. 1.1 bilyong pisong halaga ng mga peke sigarilyo na sabat ng PNP sa Cebu. Detalye ng balitang yan mula kay Mark Macalalad. Mark, pasok. Bunga ng large-scale illegal cigarette operation na sabat ng Philippine National Police ang aabot sa 1.1 billion pesos. Nalaga ng peking sigarilyo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa report ng PNP, nagsilbi sila ng search warrant sa warehouse facility sa Industrial Park sa Barangay Basa kagabi nang makita ang mga peking sigarilyo kasama na ang mga kagamitan at raw materials sa paggawa nito. Arestado sa operasyon ang 4 na Chinese at 1 Pilipino. Nasa kustodiya sila ngayon ng pulisya at naharap sa falsification and use of falsified documents sa ilalim ng Article 172 ng Revised Penal Code. Samantala, sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ang operasyon ay bunga ng maigting na kampanya sa illegal manufacturing activities na isang panlilinlang, hindi lamang sa gobyerno kundi maging sa mamamayan. Ang inyong kapuso, Mark Macalalad ng CMA Super Radio
DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. At ngayon sa detalye po natin mga balita. Taas singil sa kuryente, ipatutupad ng Meralco ngayong Abril. Batay sa abiso, mahigit 53 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, nakatumbas ng 107 pesos na dagdag sa bill na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ayon sa Meralco, ang dagdag singil ay hindi pa epekto ng krisis sa langis, bunsod ng gera sa Middle East, kundi ng pagtaas ng generation charge na dulot ng paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Department of Agriculture, pinawi ang pangamba ng ilan na tuluyang maapektuhan ng supply ng pagkain sa bansa dahil sa mataas na presyo ng langis. Ayon kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, hindi tumitigil sa paggawa ng hakbang gobyerno para mapanatili ang food security ng bansa. Patuloy din anyang kanilang mga pag-uusap para maunahan ang mga posibleng problema, partikular sa lokal na produksyon. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Pangulong Bongbong Marcos, mas makabubuti umano kung nagdeklara ng State of National Emergency sa halip na State of National Energy Emergency para mas maraming programa ang mailatag ng gobyerno. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leico, sa ngayon kasi, limitado ang nagagawa ng gobyerno sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Nasa 9.9% din anya ang transportation inflation at tila nahuli na ang ibinigay na tulong sa mga tsuper at sektor ng transportasyon. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Sistema sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD, babaguhin na ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Director Leilani Reynoso ng Bureau of Workers with Special Concerns ng DOLE, ang TUPAD ay isang community-based program na layong tulungan o bigyan ng pagkakakitaan ang mga marginalized, vulnerable at displaced o disadvantaged workers. Ito ay sa pamamagitan ng sustainable at makabuluhang mga proyekto na mapapakinabangan ng mga benepisyaryo at komunidad na hindi panandalian lamang. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo, tiyak na sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy o DOE. Batay naman sa pagtaya ng ilang impormante sa industriya ng langis, posibleng umabot sa 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang maaari naman bumaba ng hanggang piso ang presyo ng ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Sapat na supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa, tiniyak ng Department of Energy. Nakahanap ng alternatibong mapagkukunan na supply ng LPG ang pamahalaan at mga kumpanya na langis. Bukod sa China at Hong Kong, nakahanap umano ng supplier ang mga kumpanya na langis mula sa Australia at Amerika. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Oras mga kapuso, alas 9:08 ng umaga. Posibleng sabwata ng mga kumpanya na langis sa pagpapatubad ng taas presyo ng mga produktong petrolyo, pinaimbisigahan ng Department of Energy sa Philippine Competition Commission. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, handa silang pangalanan ng mga kumpanya na mapapatunayan may paglabag batay sa magiging resulta ng investigasyon ng PCC o ng Korte. Kaugnay nito, nagpadala na ng liham ang DOE sa PCC para alamin ang sitwasyon at posibleng ugnayan ng mga oil company. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Nasa 300,000 liters na umano'y smuggled na diesel na karga ng isang marine tanker na sabat sa Misamis Oriental. Batay sa intelligence monitoring ng pulisya, nasa 300,000 liters ng diesel ang karga ng tanker na ilang araw nang nakadaong sa baybay ng bayan ng Lagonglong. Arestado naman ang 2 crew ng barko na walang naipakitang kaukulang dokumento. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o PUV. Kulang na kulang ayon sa National Federation of Transport Cooperative. Bagamat kinikilala at masaya umano ang kanilang hanay sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para sa kanila, kailangan pa rin ng mas konkreto at pangmatagalang solusyon na makabubuti sa lahat.
Giit ng grupo, maiging magkaroon ng gobyerno ng moratorium sa monthly amortization ng modernized unit price cap sa diesel na 55 pesos kada litro at pangmatagalang solusyon sa krisis. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Special payout, isasagawa ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo para sa mga tsoper ng pampubliko sasakyan na bigong makakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, itatakda ang special payout para sa mga tsoper sa Metro Manila sa mga sumusunod na petsa. April 14, araw ng Martes, para sa mga tricycle driver. April 15, araw ng Miyerkules, para sa mga jeepney driver. April 16, araw ng Huwebes, para sa mga TNVS driver. At April 17 hanggang April 19 para naman sa mga motorcycle taxi driver at service delivery riders. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Guidelines o panuntunan para sa pagpapatupad ng service contracting program sa mga pampublikong transportasyon ilalabas ng LTFRB ngayong araw. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, hahatiin sa dalawang yugto ang programa kung saan ang unang bahagi ay ipapatupad sa Metro Manila sa Miyerkules, April 15. Pero matapos ang 2 linggo, plano umanong palawakin pa ito sa lahat ng ruta sa buong bansa. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Samantala mga kapuso, minimum na pasahe sa EDSA busway magiging 12 pesos na lang mula sa kasalukuyang 15 pesos sakaling ipatupad ang service contracting program at diskwento sa pasahe sa April 15. Ayon kay Sheila Pascual, presidente ng Mega Manila Consortium, isa sa mga bus operators sa EDSA busway, inaasang darami na muli ang mga unit na papasada sa EDSA busway dahil sa subsidiya na ipagkakalob ng pamahalaan sa mga operator at driver. Gayunman, aminado siyang pansamantalang solusyon lamang ito sa problema ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Bayad sa mga tsuper na lalahok sa service contracting program makukuha sa loob ng 3 hanggang 5 araw ayon yan sa Department of Transportation. Una rito, nangamba ang ilang tsuper na baka maulit lamang ang nangyari noong COVID-19 pandemic kung kailan matagal bago nila nakuha ang kanilang bayad. Pero pagtitiyak ng DOTR, walang dapat ipag-alala dahil idederecho sa bank account o e-wallet ng mga tsuper at operator ang bayad sa kanila. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Global Positioning System o GPS device ikakabit sa mga PUV na kasali sa Service Contracting Program. Ayon sa Department of Transportation, kailangan ng GPS device para ma-monitor ang biyahe ng mga tsuper na lalahok sa programa. Ang mga hindi naman magpapakabit ng GPS, maaaring isailalim sa manual monitoring ng LTFRB, LTO, PCG at MMDA, bagamat mas mahaba ang validation process na basihan para sa halagang ibabayad sa ilalim ng programa. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Karagdagang 5 bilyong pisong pondo para sa service contracting program inihirit ng Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, sa ngayon may 1 bilyong pisong pondo ang programa na sasapat sa loob ng 2 linggo. Sa nasabing pondo, 800 million pesos ang nakalaan sa road sector habang 200 million pesos para sa maritime sector. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Service contracting, hindi mareresolba ang problemang kinakaharap ngayon ng sektor ng transportasyon ayon sa Grupong Piston. Ayon kay Modi Floranda, Pangulo ng Grupong Piston, hindi naman kasi kasama ang pagkakarga ng krudo sa service contracting. Bukod dito, mangilan-ngilan lamang din umano ang mga driver na kinukuha ng gobyerno sa isang ruta para sa naturang programa. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Magbabalik pa pong ratsyada ng mga balita mga kapuso. Oras natin, alas 9:14 ng umaga. Labanan ng fake news dapat totoo. Ratsyada ng mga balita! Your bill, sir.
Ratsyada ng mga balita. Balik po tayo sa mga balita mga kapuso. Oras natin, alas 9:17 ng umaga. Mahigit 300 Pilipino mula sa United Arab Emirates na apektado ng gera sa Middle East, balik bansa na. Kasama umuwi ng mga Pilipino sa chartered flight si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Sinalubong sila ng mga opisyal at tauhan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Health at binigyan ng mga kukulang tulong. Ratsyada ng mga balita. Ratsyada ng mga balita. US Vice President J.D. Vance biyaheng Pakistan na para sa peace talks kasama ang Iran. Naniniwala si Vance na magiging positibo ang kanilang negosasyon. Nabatid na kahit umiiral na ang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran, kakaunti pa rin ang mga barko na dumaraan sa Strait of Hormuz. Ratsyada ng mga balita. Ratsyada ng mga balita. Sa ibang balita naman, mga gulay sa isang barangay sa Cebu City nabubulok na at itinatambak na lamang sa gilid ng kalsada makaraang hindi may benta dahil sa krisis. Ayon sila magsasaka sa Barangay Paril, dinala sa carbon market ang mga gulay subalit ibinalik din nila sa bukid makaraang hindi may benta. Umaaray ngayon ang mga magsasaka dahil sa malaking lugi nila lalo't bawat galaw umano nila ay nangangailangan ng pera lalo't na sa patubig gamit ang makinang pinatatakbo ng krudo na napakamahal sa ngayon. Ratsyada ng mga balita. Ratsyada ng mga balita. Lokal na pamahalaan ng Davao City, inihahanda na mga food at non-food item na ipapamahagi sa mga residente sakaling lumala pa ang sitwasyon bunsod ng krisis sa petrolyo. Ayon sa City Information Office, maliban dito, may iba pang relief assistance na isasagawa ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office. Itatasan din ng Davao City Public Employment Service Office na maglatag na ng mga tulong para sa mga negosyante at iba pang establishmento na magsasara sa gitna ng krisis. Ratsyada ng mga balita. Ratsyada ng mga balita. Ilang lugar sa bansa nakapagtala ng danger level na heat index o damang init kahapon. Umabot sa 44 degrees Celsius na itinuturing na mapanganib na level ang heat index o damang init sa Dumangas, Iloilo kahapon. Ayon sa Pag-asa, ngayong araw, maaari namang umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa naturang lugar. Ratsyada ng mga balita. Ratsyada ng mga balita. Ratsyada ng mga balita. Samantala mga kapuso, sa oras na alas 9:20 na umaga, alamin po muna natin ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Nasa linya po natin si Fe Karinan ng MMDA Metro Base. Fe, magandang umaga, si Paolo ito, live kayo sa DZBB. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Paulo, at sa lahat ng nakikinig po ng DZBB. Umpisan po natin southbound ng EDSA, mula dito sa Monumento, tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan, hanggang makarating na po tayo dito sa may area po ng Guadalupe. Ngunit pagsapit naman po dito sa may area po ng Magallanes Loading Bay, doon na tayo makakaranas po ng moderate to heavy. Pero pag akyat po natin, mabilis na po, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Taft Avenue. Then ang northbound naman po ng EDSA, kung galing tayo ng MOA, mabilis po ang daloy, magkakaroon lang po tayo ng moderate to heavy dito na po sa may Estrella, Makati, tuloy-tuloy po yan dito sa may split po ng Guadalupe Cloverleaf. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy ng masasakyan, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pitwasong Cubao hanggang sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan southbound. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok ng Old Balara, magkakaroon lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora, Katipunan. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Then pagsapit naman po natin dito sa may Lanuza, doon lang tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Ang northbound po ng C5, magkakaroon lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Ngunit pagsapit po natin dito sa may Bonnie Serrano, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Then pagsapit naman po
natin dito sa University Avenue. Doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pero after yan, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Then punta naman tayo sa Commonwealth. Kung galing tayo ng Quirino Highway, papasok po ng Commonwealth Extension, mabilis po yun. Ngunit tagsapit po dito sa may Litex, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pero after po yan, mabilis na po. Wala na po tayong nakikitaan po na pagbabagal hanggang paglabas po natin ng elliptical. Kung galing naman po tayo ng elliptical, papasok po ng Commonwealth, mabilis po ang daloy ng masasakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo dito sa may Batasan. Magkakaroon lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Litex, pero after po niya, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng paglabas po natin ng Quirino Highway. Paalala sa mga motorista, dahan-dahan lang po tayo sa pagmamaniho, lalo na po yung mga driver ng mga motorcycle. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede kayo tumawag sa hotline MMD 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Bay. Maraming salamat, Binibining Fe Karinan ng MMDA Metro Base. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo itinanggi ang umano'y planong pagpapatalsik kay House Speaker Faustino D. III bilang leader ng Kamara. Sa isang pahayag, sinabi ni Arroyo na kategorikal ang kanyang pagtanggi sa alegasyon hinggil sa lumutang na planong pagpapatalsik umano sa pwesto kay D. Git niya, buong kanya suporta sa pamumuno ni Speaker D at hindi umano nasisira ang pagsuporta nila sa isa't isa na nagsimula pa noong panahon ng ama ng Speaker. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Malacanang Cameramen Association at Presidential Photojournalist Association pinabulaanan ang mga fake news kaugnay ng mga larawan at video ni Pangulong Bongbong Marcos noong araw ng kagitingan. May nagsasabi kasi na throwback o luma ang mga larawan at video, habang may ilan na nagsasabi na ito ay edited o kaya naman ay gawa ng AI. Paglilinaw ng Malacanang Cameramen Association, sila ay may hiwalay na footages sa wreath-laying ceremony bukod sa mga kuha ng RTVM at meron ding live streaming mula sa iba't ibang istasyon ng TV. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! PNP nakikipag-ugnayan na sa DSWD para tugunan ang posibleng pagkapuno ng youth shelters sa gitna ng mahigpit na pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad. Ayon sa PNP, kinikilala nila ang pagkabahala ng ilang grupo sa posibleng pagsisikip ng mga lokal na pasilidad ng Bahay Pag-asa kung daan-daang bata ang masasagip sa loob lamang ng isang gabi. Nabatid na kamakailan, hinimok ng Children's Legal Rights and Development Center ang DILG na muling pag-isipan ng malawakang curfew para sa mga menor de edad sa Metro Manila at nagbabala na maaaring itong humantong sa mga arbitraryong pag-aresto at pang-abuso sa mga batang nasa panganib. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! 700 million pesos na halaga ng hinihinalang peking pabango na sabat na pinagsanib na pwersa ng PNP CIDG at Bureau of Customs. Isinagawa ang operasyon alas 8:30 kagabi sa isang compound sa Barangay Kanumay East sa Valenzuela City. Arestado ang isang Chinese national at isang Filipinong security guard. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Panibagong petisyon na humihirit na ipatigil ang impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte inihain sa Korte Suprema. Kabilang sa managhain ng petisyon ang 17 mga abogado at pribadong individual. Sa kanilang motion for leave of court to intervene and to admit attached petition in intervention, binanggit ang umano'y premature rulings ng House Committee on Justice na nagdeklarang sufficient in form, in substance at in grounds ang dalawang reklamong impeachment laban sa Vice-Presidente. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Tinatawag na hope envelopes o mga sobre na pinagalagyan umano ng mga perang ipinamigay sa mga dating opisyal ng Department of Education mula kay Vice President Sara Duterte ipinagsabina ng House Committee on Justice. Matatandaan noong 2024, humarap sa investigasyon ng Kamara hinggil sa confidential funds ng BICE si dating Education Undersecretary Gloria Mercado na nakatanggap umano ng mga sobre na may nakasaad na hope at naglalaman ng tig 50,000 pesos mula kay Duterte. Sa sabpina, inatasan si Marivic Pareja,
Director ng House of Representative Legislative Archives and Museum Management Service, na iproduce ang mga record kasama ang material na iniugnay kay Mercado para sa April 14 impeachment proceedings. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Petition for certiorari na inihain ni Sara Diskaya ibinasura ng Korte Suprema. Una ng kinwestiyon ni Diskaya ang findings ng Office of the Ombudsman na may probable cause para kasuhan siya dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation through falsification of public documents dahil sa maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Ayon sa Korte Suprema, ang petisyon ay moot o walang saysay matapos na maghain ng Ombudsman ng information laban kay Diskaya sa Regional Trial Court na kinalaunan ay nag-issue ng warrant of arrest. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Sumainyo 30 minuto ng pinakamalalaki at pinakabagong mga balita. Ako po inyong kapuso Paulo Villena para sa programang Ratsyada ng mga balita. Mga kapuso, dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada